Dok, hindi ko na nga alam kung ano nangyayari sa akin eh. Naglalagas na yung buhok ko. Tapos palagi na lang akong kinakabahan. Parang pakiramdam ko, parang palagi na lang may mananakit sa akin. Dok, normal ba to o nasisiraan na ako ng ulo? Lynette, hindi ka nasisiraan ng ulo. What you're experiencing is called post-traumatic stress disorder. So it's a type of anxiety disorder na de-develop na isang tao kapag ito ay naka-experience or nakakita ng isang shocking, terrifying, dangerous, or life-threatening events. Tulad ng war, disasters, accidents, assaults, abuse, or crimes. Saka marami din itong mga sintomas tulad ng sinasabi mo, which is mabilis ka matakot, saka magulat din ka na. Minsan binabangungot, o kaya may mood swings, mainitin ng ulo. It's all part of it. At saka minsan, kung hindi ito naagapan agad, it can lead to depression. That's why, Lynette, everything that you're feeling now, it's all normal. It's also normal to feel unsafe everywhere you go. Dok, anong gagawin ko? Bukod ba sa akin, meron ka pa bang ibang nakakuusap tungkol dito? Dok, kasi ayoko maging pabigat eh. Tsaka baka isipin ng ibang tao na nababaliw na ako. Mahalaga kasi na may support system ka. These are the people that you can trust and that you can talk to. Meron naman akong pamilya. Yes, family. Kasi makakatulong sila at kailangan mo sila. So after ng session natin, I can give you some tools and techniques that can help you cope with this trauma with your family. And it's called family therapy. In addition to that, we can also incorporate behavioral and cognitive therapy sessions. Dok, wala ba akong iinuming mga gamot? Well, I can prescribe you medications that can lessen your anxiety. Pero sa lahat ng nararamdaman mo, maayos natin to through counseling. Salamat, Dok. Gusto ko na talagang maayos to eh. Gusto ko na bumalik sa dati. Can I just order later? Thank you. Eric. Gusto mo raw makipag-usap? Saan ako, hindi sa'yo? Nasaan siya? Ayaw ko niya makita. Please have a seat. Hello, Nay. O, ba't di na po kayo nakadaan ng Apex, Nay? Pinuntahan na ako dito ni Doc Denise. Si Doc Denise? Bakit po? Okay lang po ba kayo? Naglalagas kasi yung buhok ko eh. Po? Bakit naman po naglalagas yung buhok mo, Nay? Oo, Annalyn. Nagalagas yung buhok na nanay mo dahil sa stress. Eh, ano na pong sabi ni Doc? Okay naman ako, anak. Malaking tulong sa akin si Doc Denise. At saka ang sabi niya, dapat daw papaligiran ako ng mga taong mahal ko. O gusto mo po, Nay, doon ka po muna sa bahay natin matulog. Pahalan po kasama mo po si Lola, si Nina at saka ako. At
At saka kasi di ba po, may bad memories ka po dyan sa bahay na yan. Baka kailangan niyo pong lumayo po muna dyan. Hindi na anak. Tsaka alam ko din naman na busy ka sa lolo mo eh. Okay lang. Tsaka kasama ko naman si Carlos. Lynette, kung yun ang makakabuti sa'yo, okay lang sa akin. Talaga po, Dok? Dok, thank you po Oo, Annalyn. Ako nang bahala sa nanay mo. Ako na maghatid sa kanya sa inyo. Sige po, Dok. Sige po, Nay. I love you, Nay. See you. Sige anak. Bye-bye. Carlos. Ang sabi sa akin ni Doc Denise, dapat daw napapaligiran ako ng mga taong mahal ko. Kasama ka doon. Kaya kung pwede sana sumama ka sa akin. Huwag mo ako iiwan. Ayaw niya akong makita. Bakit niya pa dinalaw ang papa ko? To check on her, Lolo. Isa pa, you weren't supposed to know about Justine. Nadulas lang ako. My bad. So ano palang plano mo? Itatago mo sa akin ang anak ko? I'm her mother. And I'm her father. Hindi tinago mo na may anak tayong dalawa. Anyway, that's all in the past. I have forgiven you. Now, kung wala ka nang sasabihin, alis na ako. Eric, please. Gusto ko lang malaman kung paano nangyari ang lahat ng ito. Right. Where do you want me to start? From the very beginning? So why do you want to remember the things you tried to forget? Please, Eric.